Ang pangalan ko ay Clara Reyes. Ako ay 28 taong gulang. Sa loob ng 20 taon, tinawag ako ng mga magulang ko na ang mabagal, habang ang ate kong si Isabel ay kumukolekta ng mga degree mula sa Ateneo at mga pangako ng mana. Pinagtatawanan nila ang dyslexia ko sa hapagkainan, hindi ako isinasali sa mga desisyon ng pamilya at binabayaran ako ng kakarampot kumpara sa sahod niya. Ngunit sa araw ng pagtatapos ni Isabel sa The Peninsula, Manila, sa harap ng 350 na bisita, isang estranghero ang nag-abot sa akin ng isang sobre na maglalantad sa bawat kasinungalingan na sinabi ng mga magulang ko tungkol sa akin. Ang hindi nila alam, si Lola Elena ay nagmamasid. Nakita niya ang lahat at may iniwan siya sa akin na babaliktad sa buong imperyo ng mga Reyes. Ang mga Reyes ay old money sa Makati, ang tipo ng pamilya na ang pangalan ay nakaukit sa mga wing ng ospital at mga plake sa museo. Ang aking ama, si Antonio Reyes, ang nagpapatakbo ng Reyes Land Development Corporation, isang imperyo ng commercial real estate na binuo ng lola ko, si Elena, mula sa isang maliit na opisina sa Escolta noong 1965. Pagsapit ng 2024, ang kumpanya ay nagkakahalaga na ng 5 bilyon. Ipinanganak akong may dyslexia, na-diagnose noong 7 taong gulang. Ang mga letra sa pahina ay lumalangoy at nag-iiba ng ayos. Ginagawang palaisipan ang mga simpleng pangungusap na 3 beses kong mas matagal basahin kaysa sa ibang mga bata. Ang tugon ng mga magulang ko ay hindi suporta, kundi kahihiyan. Noong ako'y 12, kumuha sila ng mga tutor para kay Isabel, mga aralin sa violin sa UP College of Music, French immersion classes, at asset prep, kasama ang isang Ateneo graduate na naniningil ng 8,000 kada oras. Nang magtanong ako kung pwede akong kumuha ng tulong para sa pagbabasa, bumuntong hininga lang si Mama Cecilia. Clara, napakalaki na ng nagastos natin sa mga espesyalista. Darating din ang punto na kailangan nating tanggapin na may mga anak talagang hindi pang-akademiko. Naniwala ako sa kanya, kaya natuto akong umangkop sa sarili kong paraan. Naging sandalan ko ang mga audiobook. Bumuo ako ng isang sistema ng mga visual na tala, mga diagram, at flowchart na nakatulong sa akin na iproseso ang impormasyon sa paraang hindi kaya ng tradisyonal na pagbabasa. At tuwing linggo ng hapon, sumasakay ako ng tren papunta sa kondominium ni Lola Elena sa Rockwell, kung saan uupo siya kasama ko ng maraming oras, ipinapaliwanag ang mga konsepto sa pamamagitan ng mga kwento sa halip ng mga aklat-aralin. Clarice, sabi niya minsan habang ang kanyang kulubot na kamay ay nakapatong sa akin. Mas mabagal kang magbasa, pero may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Hindi yan kapansanan. Apo, ibang klase yan ng pananaw. Hindi ko lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Darating din ang araw na maiintindihan ko. Ngunit kailangan ko munang malampasan ang isa pang 2 binataon ng pagiging kahiya-hiyang sikreto ng pamilya Reyes. Noche Buena 2018. 20 na kamag-anak ang nagtipon sa paligid ng mahogany na mesa sa townhouse ng aking mga magulang sa Dasmariñas Village. Mga kristal na chandelier, catered na hapunan, ang taunang pagtatanghal ng ang perpektong pamilya Reyes. Tumayo ang aking ama sa dulo ng mesa, itinaas ang kanyang kopita. Mayroon akong importanteng anunsyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may awtoridad na parang laging nasa boardroom. Si Isabel ay tinanggap sa Ateneo Law School. Full scholarship, palakpakan, hiyawan, na mula si Isabel na may halong praktisadong pagpapakumbaba. Ang panganay kong anak, patuloy ni Antonio, nagliliwanag ang mukha, ang magiging unang Reyes na mag-aaral sa Ateneo sa loob ng 3 henerasyon. Dadalhin niya ang pamilyang ito at ang kumpanyang ito sa pambihirang taas. Muling palakpakan, tinapik ni Tito Ricardo si Isabel sa balikat.
Nagpunas ng luha si Tita Catherine gamit ang isang napkin. Pagkatapos, ang tingin ng aking ama ay gumala sa mesa, sa akin, at si Clara. Huminto siya. Ang init sa kanyang boses ay naglaho. Bueno, nandito rin si Clara. Ilang kamag-anak ang mahinang tumawa. Mga tawang alanganin. Yung tipo ng tawa ng mga taong hindi alam ang gagawin. Hindi ako ipinagtanggol ni Isabel. Sumabay pa siyang tumawa. Tumingin ako sa aking plato. Ang lechon ay lumabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Sa ilalim ng mesa, may kamay na humawak sa akin. Payat na mga daliri, balat na parang papel, si Lola Elena, na nakaupo sa tapat ko, ay marahang pumisil. Nang tumingala ako, ang kanyang mga mata ay may matinding damdamin, isang bagay na tila galit na nakatutok sa sarili niyang anak. Wala siyang sinabi. Hindi noon. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, tinawagan niya ako sa kanyang apartment. Sinabing may kailangan siyang ipakita sa aking importante. Hindi ko alam noon, ngunit ang Noche Buena na iyon, ang sandaling iyon ng kaswal na kalupitan sa harap ng 20 na saksi, ay nagsimula ng isang bagay na aabutin ng 5 taon bago sumabog. Pagkatapos kong makapagtapos sa isang state university noong 2022, hindi sa Big Four, hinding-hindi nag-apply ako para sa isang posisyon sa Reyes Land. Gusto kong patunayan na kaya kong mag-ambag, na ang negosyo ng pamilya ay maaaring maging landas ko rin. Pumayag ang aking ama na kunin ako bilang isang administrative assistant. Sahod, 40,000 bawat buwan. Sa parehong buwan, pumasok si Isabel bilang Chief Legal Counsel. Ang sahod niya, 1.3 milyon bawat buwan, kasama ang mga bonus. Ang trabaho ko ay mag-photocopy ng mga dokumento, mag-book ng mga conference room, at magtimpla ng kape para sa mga ehekutibo na hindi man lang natutunan ang pangalan ko. Hindi ako inimbitahan sa kahit isang pulong, hindi ipinakita sa kahit isang kontrata. Ngunit nagmasid ako at nakinig. May natuklasan ako tungkol sa aking sarili sa mga mahahabang oras na iyon sa copy room. Nakakakita ako ng mga pattern na hindi napapansin ng iba. Kapag pinag-uusapan ng mga ehekutibo ang mga deal sa pasilyo, gumuguhit ako ng mga diagram ng mga ugnayan sa pagitan ng mga partido. Ang daloy ng pera, ang mga posibleng problema, isang kasanayang binuo ko para makabawi sa aking mga paghihirap sa pagbabasa, ay naging isang bagay na mas malalim. Si Lola Elena ang nagturo nito sa akin. Sa mga linggo ng hapon na iyon sa kanyang apartment, ilalatag niya ang mga lumang kontrata mula sa mga unang araw ng kumpanya at ipapakita sa akin kung paano basahin ang mga ito hindi salita sa salita, kundi bilang mga sistema, bilang mga estruktura. Binabasa ng tatay mo ang mga kontrata na parang abogado. Sabi niya minsan noong 2019 bago nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Hinahanap niya kung ano ang pwede niyang pagsamantalahan. Ikaw? Binabasa mo na parang arkitekto? Nakikita mo kung paano nagkakakonekta ang lahat ng piraso. Sa parehong araw na iyon, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, mahogany, na may mga bisagrang tanso. Ingatan mo ito, sabi niya. Huwag mo munang buksan. Malalaman mo kung kailan mo ito kakailanganin. Dinala ko ang kahon sa bahay, itinago sa aking aparador, at sinubukang kalimutan ang kakaibang bigat ng kanyang mga salita. Marso, 2019, apartment ni Lola Elena. Lola, siya ay 82 na noon. Ang kanyang dating malakas na pangangatawan ay pumayat. Ang kanyang buhok na pilak ay manipis na nakalatag sa una ng kanyang silya, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matatalas at matalinong mata na iyon, ay hindi kumupas. Umupo ka, Clarice. Umupo ako sa tapat niya sa sala, kung saan ako gumugol ng maraming linggo ng hapon. Ang mga pader ay puno ng mga litrato. Si Elena, na naglalagay ng pundasyon sa kanyang unang ari-arian sa eskolta noong 1965. Si Elena, na nakikipagkamay kay Mayor Villegas.
Si Elena na tumatanggap ng Women in Business Award noong 1987. Wala ni isang litrato ng aking ama sa pamumuno. Itinayo ko ang Reyes Land mula sa wala, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bigat ng dekada ng bakal, isang opisina, isang sekretarya, 50 taon ng pagtatrabaho. Huminto siya at may pait na dumaan sa kanyang mukha. Ang tatay mo, minanalang niya ito. Hindi niya ito itinayo. Hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lumikha ng isang bagay. Lola? Hinuhusgahan niya ang mga tao base sa kanilang mga kredensyal, kanilang mga degree, kanilang kakayahang magtanghal sa mga boardroom. Sumandal siya. Hinuhusgahan ko ang mga tao base sa kung paano nila tratuhin ang mga hindi kayang lumaban. At ikaw, Clara, ikaw lang sa pamilyang ito ang marunong maging mabait. Idiniin niya ang kahon sa aking mga kamay. Mayroong isang bagay sa loob na maaaring makatulong sa iyo balang araw. Pero hindi pa ngayon. Hindi ka pa handa. At lalong hindi pa handa si Antonio. Humigpit ang kanyang hawak. Pagdating ng tamang panahon, kapag ipinakita niya sa iyo kung sino talaga siya, malalaman mo kung ano ang gagawin. Gusto kong tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, kung ano ang nasa loob, bakit ako ang pinili niya. Ngunit iniba niya ang usapan. Nagsimulang magsalita tungkol sa panahon, sa kanyang hardin, sa librong binabasa niya. 11 ang lumipas, wala na siya. Pancreatic cancer. Hawak ko ang kanyang kamay sa hospice, ang nag-iisang miyembro ng pamilya sa kanyang tabi. Ang kahon ay nanatiling hindi bukas sa aking aparador. Abril 2020. Dumating ang email noong Martes ng hapon. Subject line, Position Restructuring Confidential. Dear Miss Reyes. Bilang bahagi ng aming patuloy na organizational optimization, ang iyong kasalukuyang posisyon ay aalisin, epektibo sa Hulyo 1, 2024. Makikipag-ugnayan ang HR sa iyo tungkol sa mga opsyon sa severance. Binasa ko ito ng 3 beses. Ang mga letra ay lumangoy, nagbago ng ayos, at bumalik sa parehong mapanirang mensahe. Nang gabing iyon, nag-overtime ako, nag-aayos ng mga file na hindi natitingnan ni Numan, sa manipis na pader na naghihiwalay sa aking cubicle at sa corner office ng aking ama. Narinig ko ang mga boses. Si Antonio at si Cecilia. Hindi pwedeng nandito siya kapag si Isabel na ang papalit, sabi ng aking ama. Pangit tingnan, ang kapatid ng CEO ay nagtatrabaho bilang sekretarya. Magtatanong ang mga tao. Anong klaseng tanong? Bakit hindi siya nasa pamunuan? Bakit hindi natin siya pinopromote? Isang saglit na katahimikan. Bakit siya ganyan? Ang tugon ni Mama ay mahina, halos malambing. Ginawa na natin ang lahat para sa kanya, Antonio. May mga anak talagang walang kakayahan. Eksakto. Kaya kailangan na siyang umalis. Bibigyan natin siya ng malaking severance. Makakahanap siya ng iba. Isang bagay na mas nababagay sa kanyang mga kakayahan. Idiniin ko ang aking palad sa pader. At 40,000 bawat buwan. Ang aking studio apartment sa Quezon City, nakasama ang 2 roommate, ay nagkakahalaga ng ato. Kung mawawalan ako ng trabahong ito, mawawalan ako ng tirahan sa loob ng 2 buwan. Ngunit hindi ang pera ang nagpasikip sa aking dibdib. Ito ay ang realisasyon na tumatagos sa aking mga buto na parang yelo. Kung hahayaan ko silang gawin ito, kung tatanggapin ko ang kanilang bersyon kung sino ako, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay bilang kabiguan ng pamilya. Hindi dahil sa tunay akong nabigo, kundi dahil hindi ako kailanman binigyan ng pagkakataong magtagumpay. Bukas na ang graduation party ni Isabel, naisip ko kung ano pang mga anunsyo ang pinlano ng aking ama. 15 ng Mayo, The Pin 1024, The Peninsula Manila, Rigodon Ballroom. 350 na bisita ang pumuno sa ginintuang silid. Mga kasosyo sa negosyo, mamumuhunan, mga abogado mula sa mga naglalakihang law firm,
Mga kamag-anak na halos hindi ko na makilala. Ang mga kristal na chandelier ay nagkakalat ng bahaghari sa mga sutlang mantel. Isang dolsing-dol pirasong orkestra ang tumutugtog ng kundiman sa sulok. Ito ang kaharian ni Antonio Reyes, ang kanyang entablado, ang lugar kung saan niya ginagampanan ang kanyang papel bilang patriarch, bilang mogul, bilang taong nasa kanya na ang lahat. Nakatayo ako sa pasukan. Hinihila ang laylayan ng aking damit itim, simple, ila ang libon-daang limo mula sa isang lokal na brand. Ang pinakamahal na kaya kong bilhin sa aking sahod. Ang lahat ay kumikinang sa mga designer gown at mga naka-tailor na tuksedo. Hinarang ako ni Mama bago pa ako makahanap ng upuan. Clara. Ang tingin ni Cecilia ay naglakbay mula sa aking murang makeup hanggang sa aking gasgas na takong. Ang kanyang mga labi ay manipis na linya. Wala ka bang nakitang mas maganda? Ito lang ang mayroon ako. Well, inayos niya ang kanyang Cartier bracelet. Nasa table 27 ka, malapit sa service entrance. Sikaping huwag kang gumawa ng eksena. Siyempre. At Clara, lumapit siya. Ang kanyang pabangong Chanel Noir 5 ay nakakasulasok. Gabi ito ni Isabel. Anuman ang nararamdaman mo, anumang sama ng loob, na sa tingin mo ay karapatan mong maramdaman, sarilinin mo na lang. Huwag mo kaming ipahiya. Umalis siya bago pa ako makasagot. Ang table 27 ay nasa likod ng ballroom, bahagyang nakatago sa likod ng isang haligi. Ang mga kasama ko sa mesa ay mga malayong pinsan na marahil 2 beses ko palang nakita. Mula sa aking upuan, nakikita ko ang pangunahing entablado. Ang malaking larawan ni Isabel sa kanyang toga mula Ateneo. Ang banner na may nakasulat na, "Congratulations Isabel Reyes, Ateneo Law Class of 2024. At malapit sa pasukan, nakatayong mag-isa sa tabi ng pinto, isang lalaking may pilak na buhok na naka-gray suit. Hindi siya nakikihalubilo, hindi kumakain, nagmamasid lang. Natagpuan ng kanyang mga mata ang akin sa gitna ng siksikang silid. May malamig na kilabot na gumapang sa aking gulugod. 1:30 ng gabi, huminto ang orkestra. Dumilim ang mga ilaw, isang spotlight ang tumutok sa entablado kung saan nakatayo ang aking ama, hawak ang isang kopita ng champagne. Mga Ginoo at Ginang, salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi upang ipagdiwang ang isang pambihirang dalaga. Nagsimula ang palakpakan bago pa niya matapos ang pangungusap. Si Isabel ay nagtapos sa top 5% ng kanyang klase sa Ateneo Law. Nakumpleto niya ang isang clerkship kay Justice Leonen at noong nakaraang buwan, naabot niya ang partner track sa isang top-tier law firm sa napakaikling panahon. Lumaki ang boses ni Antonio sa pagmamalaki. Ngunit ngayong gabi, hindi lang ang kanyang mga nagawa ang aking ipinagdiriwang. Inaanunsyo ko ang kanyang hinaharap. Sumama si Isabel sa kanya. Sa entablado, maningning sa isang emerald na gown. Epektibo kaagad, mamanahin ni Isabel Reyes ang aking buong ari-arian sa aking pagpanaw. Kasama dito ang aming tahanan sa Dasmariñas Village na kasalukuyang nagkakahalaga ng 400 milyon. Isang bagong Lexus. At higit sa lahat, huminto siya para sa epekto ang posisyon ng CEO ng Reyes Land Development Corporation kapag ako'y nagretiro na. Standing ovation. Mga flash ng kamera. Pinunasan ni Isabel ang kanyang mga mata na may halong pagkukunwari. 350 na tao ang nagdiriwang at wala ni isa sa kanila ang tumingin sa table 27. Ang pinsan sa tabi ko, isang babaeng nakilala ko sa isang libing 8 taon na ang nakalipas, ay bumulong. Clara, di ba? So, anong ibig sabihin yan para sa'yo? Binuksan ko ang aking bibig, isinara ito. Ano ang masasabi ko? Na formal na akong binura sa sarili kong pamilya? Na ang termination letter sa aking inbox ay simula pa lang? Na bawat takot ko tungkol sa pagiging walang kwenta ay katatapos lang kumpirmahin sa harap ng lahat ng mahahalagang tao, ang palakpakan ay humupa. Niyakap ni Isabel ang aming ama. Nag-click ang mga kamera.
At sa gitna ng mga tao, ang lalaking may pilak na buhok sa pinto ay nagsimulang maglakad patungo sa akin. Dahan-dahan, sinasadya, na parang hinihintay niya ang eksaktong sandaling ito. Huminto ang lalaki sa aking mesa. Sa malapitan, nakita kong mas matanda siya kaysa sa aking inaakala. Mga nasa 60s, may malalalim na mga mata at maingat na postura ng isang taong ginugol ang kanyang buhay sa mga korte. Miss Reyes, ako nga po. Umayos ako ng upo. May maitutulong po ba ako? Ang pangalan ko ay Jose Velasco. Kumuha siya ng isang business card mula sa kanyang bulsa. Kulay cream na papel, naka-emboss. Velasco, Associates, Attorneys at Law. Ako ang abogado ng lola mo, ng lola ko. Ang mga salita ay tumama na parang suntok. 3 taon nang pumanaw si Elena. Alam ko, hindi siya umupo. Hindi lumambot ang ekspresyon. May iniwan siya para sa iyo na may napaka-espesipikong mga tagubilin kung kailan ito ibibigay. Mula sa loob ng kanyang jacket, kinuha niya ang isang cream na sobre, makapal na papel, na may selyong pulang wax na may tatak ng notaryo. Ano po ito? Ang kanyang huling habilin. Ang tunay. Bumaba ang kanyang boses. Ang hindi alam ng iyong ama? Na umiiral? Tinitigan ko ang sobre. Ang selyo ng notaryo ay may nakasulat na Velasco, Associates, Setyembre 1, 2019. 5 buwan pagkatapos ng linggo ng hapon na iyon sa kanyang apartment. 5 buwan? Pagkatapos niyang iabot sa akin ang kahon na kahoy. Hindi ko maintindihan. Binigyan ako ng iyong lola ng malinaw na utos. Ibigay ko ang dokumentong ito sa araw na pormal kang itakwil ng iyong ama sa mana. Tumingin si attorney Velasco sa entablado kung saan si Antonio at Isabel ay naliligo pa rin sa palakpakan. Naniniwala akong iyon ay katatapos lang mangyari. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang sobre. Attorney Velasco, ano po ang nasa loob nito? Sa unang pagkakataon, may tila init na dumaan sa kanyang mga mata. Sinabi sa akin ni Ginang Elena na sabihin ko sa iyo. Ibigay mo ito kay Clara sa araw na ipakita ni Antonio sa kanya kung sino talaga siya. Sa panahong iyon, handa na siya. Inayos niya ang kanyang kurbata. Nandyan lang ako. Kung may mga tanong ka, nasa iyo ang card ko. Pagkatapos, ay tumalikod siya at naglakad palayo na wala sa karamihan. Hindi ako makahinga sa ballroom na iyon. Dumaan ako sa service entrance. Nakahanap ng isang bakanteng pasilyo malapit sa kusina. Umugong ang mga fluorescent na ilaw sa itaas. Ang ingay ng pagdiriwang ay naging isang malayong ugong. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasag ko ang selyong wax. Sa loob, 3 pahina ng siksik na legal na teksto. Isang pirmang may notaryo. Isang petsa, Setyembre 2, 2019. Binasa ko ng dahan-dahan. Maingat. Lumangoy ang mga letra, ngunit pinilit kong ituon ang aking pansin. Ako, si Elena Margaret Reyes, na nasa hustong pag-iisip at katawan, ay binabawi ang lahat ng naunang mga testamentaryong dokumento at ipinahahayag ito bilang aking huling habilin at testamento. Napako ang aking mga mata sa isang talata sa gitna. Sa aking apo, si Clara Ann Reyes, ipinamamana ko ang 51% ng aking mga share sa Reyes Land Development Corporation LLC, na kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 255 bilyon, kasama ang lahat ng karapatang bumoto na kaakibat nito. Binasa ko ito ng paulit-ulit. 51%, kontroladong interes. Nagpatuloy ang testamento. Ang pamana na ito ay ginawa ng may buong kaalaman sa pagtrato ng aking anak na si Antonio kay Clara. Siya ay hindi isinama, minamaliit, at pinagkaitan ng oportunidad. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng suporta. Si Clara ay hindi mabagal. Si Clara ay pinabayaan at hindi ko papayagan na magpatuloy ang pagkiling ng kanyang ama pagkamatay ko. Isang hikbi ang pumigil sa aking lalamunan. Nakita ni Lola. Nakita niya ang lahat. Kondisyon.
Upang maisaaktibo ang pamanang ito, dapat formal na humiling si Clara ng isang emergency board meeting sa loob ng 72 oras mula sa pagtanggap ng dokumentong ito. Ang pagkabigong kumilos sa loob ng panahong ito ay magpapawalang bisa sa testamentong ito at lahat ng ari-arian ay ililipat ayon sa aking testamento noong 2015, 72 oras. Ang deadline ay babagsak sa 8:30 ng gabi sa 18 ng Mayo. Sumandal ako sa malamig na pader, hawak ang dokumento sa aking dibdib. Binigyan ako ng lola ko ng sandata. Ngayon, kailangan kong magpasya kung sapat ba ang tapang ko para gamitin ito. Naghihintay si Attorney Jose Velasco sa code check nang lumabas ako. Nabasa mo na. Ang 70-hour clause. Nabasag ang boses ko. Bakit niya iyon inilagay? Kilala ka ng lola mo, Miss Reyes. Inabutan niya ako ng pangalawang card. Ito ay may personal na cell number na sulat kamay sa likod. Alam niya na kung bibigyan ka niya ng walang limitasyong oras, baka makumbinsi mo ang iyong sarili na huwag kumilos. Ang deadline ay hindi parusa. Ito ay pahintulot. Pahintulot na huminto sa paghihintay na magbago ang isip ng iyong pamilya tungkol sa iyo para kunin ang nararapat sa iyo. Tiningnan niya ang kanyang relo. Ang deadline ay 8:30 ng gabi. 18 ng Mayo. 3 araw. Kung gusto mong magpatuloy, kailangan mong magsumite ng isang formal na kahilingan para sa isang emergency board meeting. Matutulungan kitang i-draft iyon. Sa mga pinto ng ballroom, nakikita ko ang aking ama na nasa entablado pa rin, nagpapakuha ng litrato kasama si Isabel. Ang aking ina ay umiikot sa mga bisita, tumatanggap ng mga pagbati na parang siya mismo ang nakakuha nito. Kung gagawin ko ito, kung gagamitin ko ang testamento, sisirain ko ang bawat relasyon na natitira sa akin. Hindi ako patatawarin ng aking mga magulang. Ituturing ito ni Isabel na isang pagtataksil. Ngunit kung mananahimik ako, tatanggapin ko ang kanilang hatol. Magiging eksakto ako sa kung ano ang lagi nilang sinasabi, na ako ang bigo, ang mabagal, ang anak na walang halaga. Miss Reyes! Ang boses ni Attorney Velasco ay pumutol sa aking pag-iisip. Naniwala sa iyo ang lola mo. Ginugol niya ang huling 3 taon ng kanyang buhay sa paghahanda para sa sandaling ito. Ang tanong ay, naniniwala ka ba sa iyong sarili? Tiningnan ko ang testamento sa aking mga kamay, ang eleganteng pirma ng babaeng humawak sa aking kamay sa ilalim ng mesa ng Noche Buena at nagturo sa akin na basahin ang mga kontrata na parang arkitektura. Tatawagan ko po kayo bukas, sabi ko. Hihilingin natin ang board meeting na iyon. Isang maliit na ngiti ang pinahintulutan ni Attorney Velasco. Sabi niya, gagawin mo nga. Hihinto muna ako sandali rito. Kung naranasan mo ng maliitin ng mga taong dapat sanang naniniwala sa iyo, kung alam mo ang pakiramdam na isang tabi, gusto kong mag-comment ka ng salitang sapat sa ibaba. Ipaalam mo sa akin na hindi ako nag-iisa rito. At kung gusto mong makita kung ano ang nangyari nang pumasok ako sa boardroom na iyon, patuloy na manood dahil nagsisimula pa lang tayo. Ngayon, balik tayo sa kwento. Nang gabing iyon, pabalik sa aking masikip na apartment sa Quezon City, sa wakas ay binuksan ko ang kahon na kahoy. Tulog na ang mga kasama ko. Ang tanging ilaw ay mula sa poste sa labas ng aking bintana, naghahagis ng mga kulay kahel na guhit sa aking kama, kung saan ako nakaupo, ang mahogany na kahon sa aking kandungan. Umingit ang mga bisagrang tanso nang itaas ko ang takip. Sa loob, isang sulat kamay sa personal na stationer ni Lola Elena, isang kupas na dokumento na may petsang 1965 at isang USB drive, makinis at moderno, halatang idinagdag kamakailan lang. Kinuha ko muna ang sulat. Aking pinakamamahal na Clara, kung binabasa mo ito, nagawa na ni Jose ang kanyang trabaho at ginawa ng iyong ama ang eksaktong kinatatakutan ko. Patawad kung hindi kita naprotektahan habang nabubuhay ako, pero mapoprotektahan kita ngayon. Ang nakalakip na dokumento
ay ang orihinal na kasunduan ng partnership mula 1965 nang itinatag ko ang Reyes Land kasama ang dalawang kasamahan na matagal nang pumanaw. Hindi pa ito nakikita ng iyong ama. Itinataguyod nito na ang mga share ng mga founder ay may permanenteng karapatang bumoto na hindi maaaring bawasan o ilipat nang walang pag-aproba ng board. Ang USB ay naglalaman ng iba pa. Isang bagay na inakala ng iyong ama na nakalimutan ko na. Noong 2018, nagpanukala si Antonio ng isang resolusyon upang bawasan ang aking karapatang bumoto mula 61% hanggang 10%. Ang kanyang sinabing dahilan? Masyado na raw akong matanda para intindihin ang modernong negosyo. Ang tunay na dahilan? Gusto niya ng kontrol at nakaharang ako sa kanyang daan. Tinanggihan ng board ang kanyang panukala sa botong 2 laban. Isa ako. Sa mga botong iyon, hindi ko kailanman nakalimutan ang sinubukan niyang gawin. At hindi ko siya pinatawad sa paraan ng pagtrato niya sa iyo para bigyang katwiran ito. Na para bang ang pagmamaliit sa iyo ay nagpapatunay na hindi ako karapat-dapat. Gamitin mo ito ng matalino. Clara, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Lubos na nagmamahal, Lola Elena. Isinaksak ko ang USB sa aking laptop. Ang file ay may label na Board Meeting Minutes, March 2018, PDF. Ang pagtatangka ng aking ama na alisin sa kapangyarihan ang sarili niyang ina. Dokumentado, may petsa, ebidensya, ika. 16 ng Mayo, 9:01 ng umaga. Sumagot si Margaret Lim sa ikalawang ring. Clara Reyes. Ang kanyang boses ay may gaspang ng isang taong nanigarilyo ng dekada at mas matagal pang tumawa. Iniisip ko kung kailan ka tatawag. Kilala niyo po ako? Anak, ang lola mo at ako ang nagtayo ng kalahati ng Makati noong dekada 70. Lagi kanyang ikinukwento. Isang saglit na katahimikan. Sinabi rin niya sa akin ang tungkol sa testamento 3 taon na ang nakalipas bago siya pumanaw. Mas hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Kung ganoon, alam niyo po ang gagawin ko. Alam ko ang pinag-iisipan mong gawin. May pagkakaiba iyon. Nagbago ang tono ni Margaret. Mas matalas na ngayon. Mas pang negosyo. Gusto mong humiling ng emergency board meeting? Kailangan ng 3 miyembro ng board para pumirma sa petisyon. Isa na ako. Kakailanganin mo pa ng 2. Matutulungan niyo po ba akong hanapin sila? Mas maganda pa riyan ang magagawa ko. Narinig ko ang mga papel na nagkakaluskos sa background. Hindi kasing sikat si Antonio Reyes, gaya ng inaakala niya. Ang kanyang estilo ng pamamahala ay, sabihin na nating, autokratiko. Hindi bababa sa 4 na miyembro ng board ang pribadong nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Kailangan lang nila ng isang mauuna. Sumibol ang pag-asa sa aking dibdib. Sino po? Si Ricardo Matias, si Susana. Itinuwid niya ang sarili. Susana Pangilinan. Pareho silang nakaranas ng galit ni Antonio sa mga closed session. Tatawagan ko sila. Isa pang katahimikan. Clara, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ito magiging madali. Lalaban ang tatay mo. Lalaban ang ate mo. Magsasabi sila ng mga masasakit na bagay. Buong buhay ko na silang nagsasabi ng masasakit na bagay. Ngayon, kahit papaano, makakasagot na ako. Tumawa si Margaret. Isang mainit at tunay na tunog. Laging sinasabi ni Elena na may bakal ka sa ilalim ng lahat ng iyong katahimikan. Nagsisimula ko nang makita kung ano ang ibig niyang sabihin. Nag-ubo siya. Ihahanda ko ang petisyon mamayang gabi. Board meeting request. Ika. 18 ng Mayo. 10 ng umaga. Reyes Tower. 4 second floor. Salamat po, Tita Margaret. Huwag ka munang magpasalamat. Pasalamatan mo ako kapag nakaupo ka na sa boardroom na iyon. Ika. 17 ng Mayo. Nalaman ni Antonio ang tungkol sa board meeting, bandang 4. Alam ko ito dahil tumawag sa akin si Isabel.
5 minuto ang lumipas. Ang kanyang boses ay mahigpit sa kontroladong galit. Anong ginawa mo? Nakaupo ako sa aking cubicle sa Reyes Land. Nagkukunwaring nag-aayos ng mga file. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kakatanggap lang ni Dad ng notice mula sa board secretary. Emergency meeting bukas. Hiniling ni Margaret Lim at 2 pang direktor. Isang saglit na katahimikan, matalas na parang basag na salamin. Hindi humiling si Margaret Lim ng kahit ano sa loob ng 15 taon. Anong ginawa mo? Baka may mga alalahanin siya sa pamamahala ng kumpanya. Huwag kang maglaro sa akin, Clara. Nawasak ang pagpipigil ni Isabel. Kung sinusubukan mong ipahiya kami, gumawa ng eksena. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Isabel. Gaya ng dati, ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpapaalam. 20 minuto ang lumipas, dumaan si Antonio sa aking cubicle papunta sa kanyang opisina. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi kinilala ang aking pag-iral, basta't isinara niya ng malakas ang kanyang pinto na umalog ang mga bintana. Sa kabilang pader, narinig ko siyang nasa telepono. Nakakainis na pag-aaksaya ng oras. Baka nag-uulyanin na si Margaret. Aasikasuhin natin ang mga alalahanin niya at magpapatuloy. Hindi. Hindi ako nag-aalala. Si Clara? Diyos ko, Isabel. Hirap nga siyang magbasa ng spreadsheet. Hindi siya banta kaninuman. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, ang pagiging minamaliit ay parang isang bentahe. Nang gabing iyon, sa aking apartment, naghanda ako, nagprint ng 3 kopya ng testamento, na-download ang 2018 board minutes sa aking telepono bilang backup. Nagsulat ng maikling pahayag, hindi isang akusasyon, kundi isang presentasyon ng mga katotohanan. Kinumpirma ni Attorney Jose Velasco na darating siya bilang authenticating attorney. Nag-text si Margaret ng 11 ng gabi. Petition filed. See you tomorrow. Ipagmamalaki ka ng lola mo. Halos hindi ako nakatulog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagkabalisa ang nagpagising sa akin. Ito ay pananabik. Ika. 1 Luba ng Mayo 2024. 9:45 ng umaga. Reyes Tower. Bumukas ang elevator sa 4 at second floor. Floor to ceiling na mga bintana. Italian marble. Ang uri ng karangyaan ng korporasyon na idinisenyo para manakot. Lumabas ako na suot ang isang hiniram na gray blazer, 2 sukat na mas malaki. Pag-aari ng roommate ko, dala ang isang leather portfolio na binili ko sa ukay-ukay sa halagang AR 250. Itinaas ng security guard sa pinto ng boardroom ang kanyang kamay. Pangalan? Clara Reyes. Tiningnan niya ang kanyang tablet, kumunot ang noo. Wala po kayo sa authorized attendee list. Isa akong empleyado ng Reyes Land at mayroon akong pakay sa board. Ma'am, restricted po ang meeting na ito. Hindi ko po kayo pwedeng... May problema ba? Ang boses ni Isabel sa likod ko. Lumingon ako. Mukha siyang perpekto. Navy power suit, Hermes scarf, ang uniforme ng isang taong nababagay sa mga boardroom. Clara? Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? May impormasyon akong ipipresenta sa board? Impormasyon? Tumawa si Isabel, isang matalas, pakitang taong tunog. Tungkol saan? Nagtatrabaho ka sa copy room. Ang nature ng aking presentasyon ay confidential. Hindi mo nga alam kung ano ang ibig sabihin ng ROI, Return on Investment. Hindi naman ganoon kakomplikado. Nawala ang ngiti ni Isabel. Bago siya makasagot, lumitaw ang aming ama sa dulo ng pasilyo, kasama ang 2 senior executive. Anong nangyayari dito? Gusto ni Clara na dumalo sa board meeting, sabi ni Isabel. Ipinapaliwanag ko lang na hindi iyon posible. Tiningnan ako ni Antonio sa paraan na lagi niyang ginagawa, na para bang isa akong mantsa na hindi niya maalis. Clara, bumalik ka sa desk mo. Hindi ka kasali rito. Sa totoo lang, isang boses ang tumawag mula sa loob ng boardroom. Kasali siya.
Lumitaw si Margaret Lim sa pintuan. 52 taong gulang, may pilak na buhok, nakatayo na may tahimik na awtoridad ng isang taong nagtatayo ng mga imperyo noong si Antonio ay nasa lampin pa. Inimbitahan ko siya, may karapatan siyang magsalita sa board. Ngumiti si Margaret. Papasukin niyo siya! Naningkit ang panga ni Antonio. Sa isang sandali, inakala kong pisikal niyang haharangan ang pinto, ngunit si Margaret Lim ay 32 taon ng miyembro ng board. Ang kanyang awtoridad sa silid na iyon ay higit sa kanya. Sige, ang boses ng aking ama ay yelo. Hayaan siyang magsalita. Titingnan natin kung gaano katagal bago niya ipahiya ang kanyang sarili. Ang boardroom ay mas maliit kaysa sa aking inaasahan. Isang hugis itlog na mesa ng makintab na walnut. Dosa, upuang katad, mga larawan ng mga dating ehekutibo sa mga pader. Kasama na, napansin ko, ang aking lola na si Elena, na ang kanyang pininturahang mga mata ay tila nanonood mula sa itaas ng fireplace. Umupo ang 12 miyembro ng board. Si Antonio sa dulo, si Isabel sa kanyang kanan, hindi pa opisyal na miyembro ng board, ngunit nakaposisyon bilang tagapagmana. Inutusan akong umupo sa isang upuan sa kabilang dulo, ang children's table ng corporate governance. Sa sulok, nakaupo si Attorney Jose Velasco kasama ang kanyang briefcase. Tumingin siya sa akin. Tumango ng isang beses. Si Roberto Hernandez, ang board chairman, isang kagalang-galang na lalaki sa kanyang 60s na kilala ang aking lola sa loob ng maraming dekada, ang nagbukas ng pulong. Ang emergency session na ito ay hiniling nina Margaret Lim, Ricardo Matias, at Susana Pangilinan. Margaret, sa iyo ang sahig. Tumayo si Margaret. Salamat, Roberto. Maging maikli lang ako. Itinuro niya ako. Ang bagay na nais kong talakayin ay may kinalaman sa isang dokumento na kamakailan lamang lumitaw. Isang dokumento na nakakaapekto sa istruktura ng pagmamayari ng kumpanyang ito. Ibinibigay ko ang aking oras kay Miss Clara Reyes. Lahat ng mga mata ay bumaling sa akin. Ngumisi si Isabel. Sumandal si Antonio sa kanyang upuan na may halong pagkainip. Tumayo ako. Mas matatag ang aking mga kamay kaysa sa inaasahan ko. Salamat, Ginang Lim. At salamat sa board sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsalita. Binuksan ko ang aking portfolio. Ang ipipresenta ko ay maaaring ikagulat ng ilan sa inyo. Hinihiling ko lang na pakinggan ninyo ang ebidensya bago kayo gumawa ng anumang konklusyon. Malakas na bumuntong hininga si Antonio. Binalewala ko siya. Bago ako makapagpatuloy, itinaas ng aking ama ang kanyang kamay. Paumanhin, Roberto, ngunit bago natin sayangin ang mahalagang oras ng board. Tumayo si Antonio, dahan-dahang isinara ang kanyang jacket. Kailangan kong magbigay ng konteksto. Antonio, nagsimula si Margaret, si Clara ay anak ko. Ang kanyang boses ay may mapagkalingang tono na ginagamit niya para sa mahihirap na kliyente. At mahal ko siya. Ngunit hindi siya kwalipikadong magsalita sa board na ito tungkol sa anumang usapin sa negosyo. Nagtatrabaho siya sa isang administratibong papel. Wala siyang legal na pagsasanay. Walang background sa pananalapi, walang estratehikong karanasan. Sumingit si Isabel. Ang kanyang tono ay puno ng peking simpatya. May dyslexia din si Clara. Nahihirapan siyang magbasa. Sinubukan naming suportahan siya. Pero elegante siyang nagkibit-balikat. May mga limitasyon na hindi malalampasan ng pagsisikap lamang. Ilang miyembro ng board ang hindi komportableng gumalaw. Ang nakikita natin dito, patuloy ni Antonio, ay isang problemadong dalaga na nagre-rebelde. Marahil dahil sa anunsyo sa graduation party ni Isabel. Ang selos ng magkapatid ay Ginoong Reyes. Ang boses ni Roberto Hernandez ay pumutol na parang martilyo. Magkakaroon ka ng pagkakataong sumagot, ngunit si Miss Reyes ang humiling ng oras na ito at karapatan niyang gamitin ito. Umupo si Antonio. Ang kanyang ekspresyon ay nangangako ng mga kahihinatnan. Tiningnan ako ni Isabel
at bumulong. Pinapahiya mo ang sarili mo. Tiningnan ko silang dalawa, ang aking ama, ang aking kapatid, at may naramdaman akong nagbago sa loob ko. Hindi galit. Isang bagay na mas malamig, mas malinaw. Hindi nila ako sinusubukang protektahan. Hindi rin nila sinusubukang protektahan ang kumpanya. Sinusubukan nilang protektahan ang kanilang bersyon ng kuwento, ang bersyon kung saan ako ay wala. Salamat, Ginoong Hernandez. Kinuha ko ang dokumento mula sa aking portfolio. Hindi ko tatalakayin ang aking kakayahang magbasa ngayon. Tatalakayin ko ito. Itinaas ko ang testamento. Natahimik ang buong silid. Ito ang huling habilin at testamento ni Elena Margaret Reyes, ang nagtatag ng kumpanyang ito, na may notaryo noong Setyembre 12, 2019. Nawalan ng kulay ang mukha ni Antonio. Imposible yan! Na? Ang boses ni Antonio ay tila sinasakal. Ang testamento ng aking ina ay isinagawa noong 2015. May kopya ako. May kopya ka ng kanyang dating testamento. Pinanatili kong pantay at propesyonal ang aking boses. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang isang kasunod na balidong testamento ay automatikong binabawi ang lahat ng naunang mga testamentaryong dokumento. Ang testamentong ito, inilagay ko ito sa mesa, ay isinagawa 4 na taon pagkatapos ng hawak mo. Ibinigay ko ang dokumento kay Roberto Hernandez. Attorney Velasco, itinuro ko si Jose, na tumayo mula sa kanyang sulok. Maaari mo bang kumpirmahin ang pagiging tunay ng dokumentong ito? Lumapit si Jose sa mesa. Ako si Attorney Jose Velasco, partner sa Velasco and Associates. Naglingkod ako bilang personal na abogado ni Elena Reyes mula 2008 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2021. Makukumpirma ko na ang testamentong ito ay isinagawa sa aking presensya noong Setyembre 12, 2019. Sinaksihan ito ng 2 independiyenteng notaryo at ang orihinal ay nasa escrow sa isang pribadong bangko. Pinag-aralan ni Roberto Hernandez ang dokumento. Tumaas ang kanyang mga kilay. Ang testamentong ito, ipinamamana ang 51% ng mga share ng Reyes Land sa. Tumingala siya sa akin. Sa iyo, Miss Reyes. Nagbulungan ang mga tao sa paligid ng mesa. Peke yan, sabi ni Isabel, ngunit nawala ang kumpiyansa sa kanyang boses. Hindi, agad na sagot ni Jose, at ipapayo ko sa iyo na iwasan ang pag-aakusa ng pandaraya ng walang ebidensya, Miss Reyes. Ang reputasyon ng Velasco Associates ay nagsasalita para sa sarili nito. Hinampas ni Antonio ang kanyang palad sa mesa. Kalokohan ito. May sakit ang aking ina. Minamanipula siya. Minamanipula? Kinuha ko ang aking telepono. Baka gusto mong ipaliwanag ito. Pinatugtog ko ang audio ng 2018 board meeting. Ang boses ng aking ama ang pumuno sa silid. Si Elena ay 81 taong gulang. Hindi niya naiintindihan ang modernong negosyo. Nagpanukala akong bawasan ang kanyang karapatang bumoto sa 10%. Natapos ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay ganap ang recording na iyon. Naging kulay ube ang mukha ni Antonio. Iyon ay isang pribadong diskusyon ng board kung saan dumalo si Elena. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Ni-record niya ito. Nakarapatan niya bilang isang shareholder. Ibinaba ni Roberto Hernandez ang testamento. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa neutral patungo sa isang bagay na mas matigas. Miss Reyes, maaari mo bang basahin ng malakas ang kaugnay na sipi para sa talaan? Tumango ako, huminga ng malalim. Sa aking apo, si Clara Ann Reyes, ipinamamana ko ang 61% ng aking mga share sa Reyes Land Development Corporation LLC, kasama ang lahat ng karapatang bumoto na kaakibat nito. Huminto ako. Hinayaan ang mga salita na manatili. Ang pamana na ito ay ginawa ng may buong kaalaman sa pagtrato ng aking anak na si Antonio kay Clara.
Siya ay hindi isinama, minamaliit, at pinagkaitan ng oportunidad. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng suporta. Napahikbi si Isabel. Si Clara ay hindi mabagal. Si Clara ay pinabayaan. At hindi ko papayagan na magpatuloy ang pagkiling ng kanyang ama pagkamatay ko. Tiningnan ko ng direkta ang aking ama. Nalito si Antonio sa pagitan ng kredensyal at karakter, ng degree at halaga. Sinubukan niyang alisin ang aking karapatang bumoto dahil nakita ko kung sino talaga siya. Minamaliit niya si Clara dahil ipinapaalala niya sa kanya ang uri ng tao na ayaw niyang maging. Walang sinabi si Antonio. Ang kanyang mga kamay, napansin ko, ay nanginginig. Ang testamento ay nagtatapos. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Pinipili ko kung sino ang magpapatuloy nito. Pinipili ko si Clara. Tinanggal ni Roberto Hernandez ang kanyang salamin sa pagbasa. Jose, makukumpirma mo ba na ang dokumentong ito ay legal na may bisa? Kaya ko. Ang testamento noong 2015 ay napalitan na. Sa sandaling ito, si Clara Reyes, ang mayoryang shareholder ng Reyes Land. Tahimik na ngumiti si Margaret Lim. Nagpalitan ng tingin sina Ricardo Matias at Susana Pangilinan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, pinanood ko ang aking ama na tumingin sa akin na may ibang damdamin maliban sa pagwawalang bahala. Ito ay takot. Wala itong pinapatunayan, sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang boses ay naging marupok. Kahit na balido ang testamento na lalabanan namin, walang karanasan sa negosyo si Clara. Hindi niya kayang magpatakbo ng isang kumpanya. Hindi ako humihiling na patakbuhin ang kumpanya. Hinarap ko na ngayon ang buong board. Hinihiling ko sa inyo na suriin ang mga katotohanan. Kinuha ko ang 2018 board minutes mula sa aking portfolio. Marso 14, 2018, ipinanukala ni Antonio Reyes ang resolusyon $18.7 upang bawasan ang mga voting share ni Elena Reyes mula 51% hanggang 10%, ang kanyang sinabing dahilan. WW, nahanap ko ang CP. Ang founder ay hindi na kayang umunawa sa modernong operasyon ng negosyo. Wala sa konteksto yan, sabi ni Antonio. Nabigo ang resolusyon sa botong dalawa laban, ang boto ni Elena at ang boto ni Margaret Lim. Tama po ba iyon? Dahan-dahang tumango si Margaret. Tama, tinawagan ako ni Elena ng gabing iyon. Nasaktan siya ng husto. Hindi dahil sa resolusyon, alam niyang mabibigo ito, kundi dahil sinubukan ng sarili niyang anak na kunin ang lahat ng kanyang itinayo. Lumang kasaysayan na yan. Nagsimula si Antonio. Ebidensya ito. Pinutol ko siya. Ebidensya na ang aking lola ay hindi nagdurusa sa huminang kapasidad noong isinulat niya ang testamentong iyon noong Dol Labon, 19. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa sarili niyang anak at pinoprotektahan niya ako. Tumingin si Roberto Hernandez sa paligid ng mesa. Mayroon pa bang may dokumentasyon na sumasalungat sa ipinresinta? Katahimikan. Antonio. Ang panga ng aking ama ay gumalaw. Walang lumabas na salita. Isabel. Tumingin ang aking kapatid sa mesa. Ang kanyang perpektong pagpipigil ay tuluyang nabasag. Nagsalita si Ricardo Matias sa unang pagkakataon. Roberto, sa tingin ko, kailangan nating mag-recess at ipasuri sa legal counsel ang mga dokumentong ito. Sang-ayon ako. Tiningnan ni Hernandez ang kanyang relo. Magbabalik tayo sa loob ng 15 minuto. Jose! Tumayo ang mga miyembro ng board. Nagsimula ang mga usapan sa mahinang tinig. Hindi gumalaw si Antonio. Nakaupo siyang nanigas. Nakatingin sa larawan ng kanyang ina sa dingding. Naisip ko, kung nararamdaman niyang nanonood ito, ang 15 minuto ay umabot sa 45. Ang legal counsel ng board, isang payat na lalaki na nagngangalang attorney, Patterson na hindi ko pa nakilala, ay ginugol ang buong oras sa kanyang telepono kasama ang Velasco, Associates, ang pribadong bangko, at ang mga korte. Nakaupo akong mag-isa sa dulo ng mesa.
Dinalhan ako ni Attorney Jose Velasco ng isang basong tubig. Tinapik ni Margaret Lim ang aking balikat habang dumadaan. Nagkumpol sina Antonio at Isabel sa sulok. Ang kanilang bulungang pagtatalo ay lalong umiinit. Sa wakas, bumalik si Attorney Patterson sa mesa at bumulong sa tainga ni Roberto Hernandez. Ang ekspresyon ni Hernandez ay nagbago pagtataka. Pagkatapos ay pagtanggap, pakiupo na po kayo. Bumalik ang mga miyembro ng board sa kanilang mga upuan. Ang tensyon sa silid ay tumigas na parang babasagin. Kinumpirma ng ating legal counsel ang mga sumusunod. Basa ni Hernandez mula sa kanyang mga tala. Ang testamentong ipinresinta ni Ms. Reyes ay balido sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Pinapalitan nito ang lahat ng naunang mga testamentaryong dokumento. Epektibo kaagad, hawak ni Clara Ann Reyes, ang 52% ng mga share ng Reyes Land. May huminga ng malalim. Bukod pa rito, patuloy ni Hernandez, bilang mayoryang shareholder, may karapatan si Ms. Reyes na magpanukala ng mga mosyon sa board, kabilang ang mga usapin na may kinalaman sa pamumuno ng ehekutibo. Tumingin siya sa akin. Ms. Reyes, mayroon ka bang mosyon na nais ipanukala? Tumayo ako. Kumakabog ang puso ko, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Mayroon akong isang mosyon. Ang boses ni Hernandez ay may hindi inaasahang bakal. Kay Ms. Reyes ang sahig. Umupo si Antonio. Naging kulay abo ang kanyang mukha. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Sa 12 taong hanggang 1 oras lang ang nakalipas, ay hindi ako itinuring na may kakayahang gawin ang kahit ano. Ngayon, hinihintay nila ang aking desisyon. Nasa aking mga kamay ang kapangyarihang sirain ang karera ng aking ama. Naisip ko kung ano ang gugustuhin ng aking lola at ginawa ko ang aking pagpili. Hindi ako nagpapanukala na alisin si Antonio Reyes bilang CEO. Nagbago ang tensyon sa silid. Tumingala si Isabel. Maging si Margaret ay mukhang nagulat. Ang aking ipinapanukala, patuloy ko, ay isang boto ng kumpiyansa. Magpapasya ang board kung mananatili ang kanilang tiwala kay Antonio Reyes bilang CEO ng Reyes Land. Kung ang mayorya ay bumoto ng walang tiwala, magre-resign siya. Kung ang mayorya ay bumoto ng may tiwala, hindi ako makikialam sa pamamahala sa operasyon habang ako ang mayoryang shareholder. Kalokohan ito, tumayo si Isabel. Ginagawa mo itong isang bili, isang palabas, isang paghihiganti. Hindi. Tiningnan ko siya sa mata. Ito ay corporate governance. Ang parehong proseso na umiiral sa bawat mahusay na pinamamahala ang kumpanya. Ang parehong proseso na itinatag ni Lola Elena sa ating mga bylaws 40 taon na ang nakalipas. Huminto ako. Kung may tiwala sa kanya ang board, wala siyang dapat ikabahala. Pinag-aralan ako ni Roberto Hernandez ng matagal. May tila respeto na dumaan sa kanyang ekspresyon. May magse-second ba sa mosyon na ito? Seconded. Hindi nag-atubili si Margaret Lim. Kung gayon, boboto na tayo. Lahat ng nagpapahayag ng tiwala kay Antonio Reyes bilang CEO, itaas ang inyong mga kamay. 4 na kamay ang tumaas. Mga kaalyado ni Antonio, mga taong utang ang kanilang pwesto sa board sa kanyang mga rekomendasyon. Lahat ng nagpapahayag ng walang tiwala. 7 kamay ang tumaas. 2 beses nagbilang si Roberto Hernandez, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang panulat. Ang mosyon ay naipasa, 7-4, na may isang abstention. Tumingin siya kay Antonio. Ginoong Reyes, ang board ay bumoto ng walang tiwala. Alinsunod sa Section 14.3 ng ating mga bylaws, mayroon kang 30 araw upang magsumite ng iyong pagbibitiw. Walang sinabi si Antonio. Tumayo siya. Tumingin sa akin. Talagang tumingin sa akin. Sa marahil, unang pagkakataon sa aking buhay. Inaasahan ko ang galit, puot, mga banta. Ang nakita ko ay mas masahol pa. Pagkilala, ang pagkaunawa na minamaliit niya ako ng sobra na nawala sa kanya ang lahat. Lumabas siya nang walang salita.
Alam ko kung ano ang iniisip ng ilan sa inyo ngayon. Bakit hindi niya na lang siya sinibak? Bakit binigyan pa siya ng pagkakataong manatili sa kanyang trabaho? Dahil ang paghihiganti ay hindi katarungan. Dahil ang pagsira sa isang tao ay hindi nag-aalis sa ginawa nila sa iyo. At dahil hindi ako pinalaki ng lola ko para maging malupit, pinalaki niya ako para maging makatarungan. Kung nakaugnay iyan sa iyo, i-like, i-subscribe, i-on ang mga notification dahil hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa. Ngayon, balik tayo sa nangyari matapos mawala ang mga tao sa boardroom. Nahabol ako ni Antonio sa pribadong pasilyo sa labas ng boardroom. Kasama niya si Cecilia. May tumawag siguro sa kanya habang reses. Ang kanyang mukha ay may bahid ng luha, ang maskara ay kumakalat sa kanyang mga pisngi. Ikaw! Halos hindi kontrolado ang boses ni Antonio. Walang utang na loob na. Antonio. Inilagay ni Cecilia ang isang kamay sa kanyang braso. Wag dito! Sinira niya lang ang pamilya natin sa harap ng 12 tao. Tumayo ako. Wala akong sinira. Sinabi ko lang ang totoo. Ang totoo? Mapait na tumawa si Antonio. Minanipula ang lola mo. Yung abogadong yun, si Velasco. Sigurado akong isinulat ni Lola Elena ang testamentong iyon 5 buwan pagkatapos mong subukang alisin sa kanya ang kapangyarihan dahil nakita niya kung sino ka talaga. Hindi nagbago ang aking boses. Hindi ka natalo dahil tinraidor kita. Natalo ka dahil tinraidor mo siya. Lumapit si Priscilla. Clara, anak, kailangan mong maintindihan. Sinusubukan ka naming protektahan. Lagi kang nahihirapan. Ayaw ka naming bigyan ng pressure. Hindi niyo ako prinotektahan. Binura niyo ako. Ang 28 taon ng katahimikan ay naging mga salita. Bawat Noche Buena, bawat family picture, bawat usapan kung saan pinag-uusapan niyo ang mga nagawa ni Isabel, at nagkukunwaring, wala ako. Hindi iyon proteksyon. Pagpapabaya iyon. Hindi yan makatarungan. Tama ka. Hindi nga makatarungan. Tiningnan ko ang mga mata ng aking ina. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagsisikap na patunayan na karapat-dapat ako sa pamilyang ito. Tapos na akong magpatunay. Ang mga dokumento ang magpapatunay. Hinawakan ni Antonio ang aking braso. Hindi pa ito tapos. Lalabanan namin ang testamentong iyan. Lalabanan. Kumawala ako. Matalo kayo. At alam nyo iyan. Sa likod ko, narinig ko ang boses ng aking ina. Clara, sandali. Hindi ako naghintay. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko kailangan ang kanilang pahintulot para umalis. Sumara ang mga pinto ng elevator sa mga mukha ng aking mga magulang. Sumandal ako sa bakal na dingding. Sa wakas, ay pinahintulutan ang aking sarili na huminga. Ang adrenaline na nagdala sa akin sa nakalipas na 2 oras ay nagsimulang humupa, nag-iwan ng isang hindi inaasahang pakiramdam. Hindi tagumpay, hindi kasiyahan, lungkot. Pinutol ko lang ang 28 taon ng pag-asa na magbabago ang mga bagay ng paniniwala na kung sapat akong pasensyoso, sapat na tahimik, sapat na mabuti. Sa huli ay makikita ako ng aking mga magulang, mamahalin ako. Tulad ng pagmamahal nila kay Isabel. Patay na ang pag-asang iyon ngayon. Ako mismo ang pumatay dito. Bumaba ang elevator ng 42 lang palapag. Pagdating sa lobby, pinunasan ko na ang aking mga mata at inayos ang aking hiniram na blazer. Naghihintay si Attorney Jose Velasco sa tabi ng security desk. Iyon ay, hinanap niya ang salita. Kahanga-hanga, kailangan, sasang-ayon ang lola mo. Sumabay siya sa akin habang naglalakad ako palabas. Anong susunod? Ngayon, uuwi ako, matutulog, susubukang alamin kung ano ang magiging itsura ng buhay ko nang wala ang pamilyang akala ko'y mayroon ako. At ang kumpanya? Ayaw kong maging CEO. Kailanman ay hindi. Huminto kami sa revolving doors.
Gusto ko lang na ang kumpanyang itinayo ng lola ko ay patakbuhin ng mga taong talagang nagmamalasakit dito. Hindi ng mga taong itinuturing itong kanilang personal na mana. Dahan-dahang tumango si Attorney Velasco. Gugustuhin ng board na makipagkita sa iyo, pag-usapan, ang mga plano sa transition, ang iyong papel sa hinaharap. Alam ko, pero hindi ngayon. Itinulak ko ang pinto. Naramdaman ang sikat ng araw ng Maynila sa aking mukha. Ngayon, kailangan ko lang maging si Clara Reyes. Hindi isang shareholder, hindi isang biktima, hindi isang simbolo, at bukas, tumingin ako pabalik sa Reyes Tower. 42 palapag ng salamin at bakal na may pangalan ng aking pamilya. Bukas, magsisimula akong magtayo ng bago. 19 ng Mayo, 2024. Pinirmahan ni Antonio Reyes ang kanyang resignation letter. Ng 4 ng hapon. Wala ako roon. Nalaman ko ito sa pamamagitan ng isang email mula kay Roberto Hernandez. Miss Reyes, nagsumite na ng kanyang pagbibitiw ang iyong ama. Epektibo sa Hunyo 15, 2024. Itinalaga ako ng board bilang interim CEO habang naghahanap kami ng permanenteng pamunuan. Bukod pa rito, bumoto ang board na alukin ka ng isang formal na posisyon, strategic advisor to the board. Ang papel na ito ay magpapahintulot sa iyo na makilahok sa mga pangunahing desisyon habang tinutukoy mo ang iyong pangmatagalang relasyon sa kumpanya. Pakialam sa akin ang iyong mga saloobin. Lubos na gumagalang, Roberto Hernandez. Binasa ko ang email ng 3 beses, kaugalian. At pagkatapos ay ipinasa ito kay Attorney Jose Velasco para sa pagsusuri. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob ng 1 oras. Makatarungang alok. Walang nakatagong kondisyon. Congratulations, Clara. Nang gabing iyon, isang all-staff email ang ipinadala sa koponan ng Reyes Land. Epektibo Hunyo 15, bababa sa pwesto si Antonio Reyes bilang CEO. Si Roberto Hernandez ang magsisilbing interim CEO. Bukod pa rito, malugod na tinatanggap ng board si Clara Reyes bilang isang strategic advisor sa kanyang kapasidad bilang mayoryang shareholder. Nagpapasalamat kami kay Antonio sa kanyang mga taon ng serbisyo at hangad namin ang kanyang tagumpay sa hinaharap. Nag-vibrate ang aking telepono sa mga mensahe. Nag-vibrate ang telepono, mga kasamahan na nakatrabaho ko sa loob ng 2 taon, mga taong hindi natutunan ang pangalan ko, ay biglang gustong makipagkape, makipag-ugnayan muli, makipagkumustahan. Binaliwala ko ang karamihan sa kanila. Ngunit isang mensahe ang namukod-tangi mula kay Patricia Morales, isang executive assistant na nagsimula sa kumpanya noong 1987 na direktang nakatrabaho ang aking lola. Clara, laging ikinukwento ka ni Elena. Sabi niya may nakikita ka raw na hindi nakikita ng iba. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin hanggang ngayon. Maligayang pagdating sa boardroom, ipagmamalaki ka niya ng husto. Iningatan ko ang mensaheng iyon. Ang ilang pagpapatunay ay hindi nagmumula sa pamilya. Minsan, mas mabuti iyon. 1 linggo ang lumipas. Naging pampubliko ang kwento. Business world. Pagbabago sa pamunuan ng Reyes Land. Apo, nang nagtatag, kinuha ang kontrol matapos. Lumitaw ang lihim na testamento. Hindi direktang binanggit ng artikulo ang pangalan ko. Pinigilan iyon ng mga batas sa privacy ng korporasyon. Ngunit sinumang nasa mundo ng real estate sa Pilipinas ay alam kung sino ang tinutukoy sa isang dramatikong pagbabago ng mga pangyayari. Ang tagapagmana ng imperyo ng Reyes Land ay napalitan ng isang dating hindi kilalang miyembro ng pamilya. Inilarawan ng mga source na malapit sa board ang transisyon bilang matagal nang dapat mangyari at binanggit ang mga alalahanin tungkol sa estilo ng pamamahala ng dating CEO. Kinansela nina Antonio at Cecilia ang kanilang pagdalo sa isang malaking gala. Mga dahilan sa kalusugan. Ayon sa kanilang publicist,
Tatlong investment partner ang humiling ng mga pulong sa akin ng personal. Hindi sa aking ama, hindi sa board, kundi sa akin, dalawa sa kanila. Pagkatapos ng isang oras na pag-uusap bawat isa, ay kinumpirma na ipagpapatuloy nila ang kanilang relasyon sa Reyes Land. Matagal na kaming may mga alalahanin sa pamumuno ni Antonio, pag-amin ng isa. Mabuting makita na protektado ang kanyang pananaw. Ang epekto sa lipunan ay kumalat. Ang mga kaibigan ng aking mga magulang ay biglang naalala ang mga naunang mga appointment, ang mga imbitasyon sa mga charity event ay natuyo. Ang pangalang Reyes, na dating nagbubukas ng bawat pinto sa alta sosyedad, ay may asterisk na ngayon. Hindi ko ipinagdiwang ang kanilang kahihiyan, ngunit hindi ko rin ito ipinagluksa. Tumawag sa akin si Margaret Lim noong Sabado ng umaga. Kumusta ka na? Hindi ko pa alam. Tanungin mo ako ulit, pagkatapos ng 6 na buwan. Makatarungan. Isang saglit na katahimikan. Ganoon din eksakto ang gagawin ni Elena. Alam mo, ang boto ng kumpiyansa, sa halip na pagtanggal, binigyan siya ng pagkakataong hindi niya deserve. Mahina siyang tumawa. Lagi niyang sinasabi na ang awa ang pinakamataas na uri ng kapangyarihan. Matagal kong inisip iyon pagkatapos naming mag-usap. Ang awa ay hindi kahinaan. Ang awa ay pagpili. At sa unang pagkakataon, ang pagpili ay sa akin. Ika, 8 ng Hunyo, 2004. 3 linggo pagkatapos ng board meeting, tumunog ang aking telepono ng 2 ng hapon. Clara, ang boses ni Mama ay mas maliit kaysa sa dati. Pwede ba tayong mag-usap? Tayo lang? Pumayag akong makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa Makati. Neutral na lugar. Walang pagkakataon na dumating si Antonio kasama ang mga abogado. Nandoon na si Cecilia pagdating ko. Mukha siyang mas matanda. Hindi maitago ng maingat na make-up ang pagod sa ilalim. Salamat sa pagpunta mo. Hinawakan niya ang isang tasa na hindi pa niya nagagalaw. Alam kong hindi ko ito deserve. Ano ang gusto mo, Ma? Hungi ng tawad. Basag ang salitang lumabas. Para sa lahat. Para sa paraan ng pagtrato namin sa iyo. Sa mga sinabi namin. Sa mga hindi namin sinabi. Humihingi ka ba ng tawad dahil nagsisisi ka? O dahil nagbago ang lahat? Napangiwi siya. Ang tanong ay nanatili sa pagitan namin na parang usok. Pareho. Sa wakas ay inamin niya. Nahihiya akong sabihin. Pero pareho. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Masyado akong nakatuon sa tagumpay ni Isabel, sa pagpapanatili ng imahe. Sinabi ko sa sarili ko na pinoprotektahan ka namin sa mga inaasahan na hindi mo kayang abutin. Pero, kasinungalingan iyon. Sinabi ko iyon sa sarili ko para hindi ako makonsensya. Hinayaan mong tawagin akong walang kwenta ni Papa sa harap ng pamilya, sa harap ng mga kasosyo sa negosyo. Hindi mo ako ipinagtanggol, kahit isang beses. Alam ko, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Alam ko. At hinding-hindi ko na iyon mababawi. Pero Clara, ayaw kong tuluyan kang mawala. Hindi ko alam kung posible pa iyon, pero kailangan kong subukan. Tiningnan ko ang babaeng ito na naging ina ko sa loob ng 28 taon, na nagtirintas ng aking buhok noong bata ako, at nakalimutan ang aking kaarawan noong nasa hustong gulang na ako. Hindi ko kayang magpanggap na hindi nangyari ang nakalipas na 20 taon, dahan-dahan kong sinabi. Pero handa akong subukang magtayo ng bago. Isang bagay na tapat. Tumango siya. Hindi makapagsalita. Hindi iyon kapatawaran. Ngunit ito ay isang simula. Agosto 2024, 2 buwan ang lumipas, tumawag si Isabel habang naglalakad ako sa Ayala Triangle. Halos hindi ko sinagot. Clara, alam kong wala akong karapatang humiling. Pero pwede ba tayong magkita? May kailangan akong sabihin. Umupo kami sa isang bangko malapit sa isang fountain. Ang init ng Agosto ay mabigat. Iba ang itsura ni Isabel.
Ang baluti ng pagiging perpekto na suot niya buong buhay ay nabasag. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Ang buhok ay basta na lang tinali. Nagte-therapy ako. Sabi niya nang walang paligoy. Simula noong Mayo. 3 beses sa isang linggo. Mabuti iyan. Nakakasakit. Mapait siyang tumawa. Lumalabas na ang pagiging golden child ay hindi pala regalo. Ibang uri pala ito ng hawla. Naghintay ako. Inaasahan ni Papa na maging perpekto ako. Bawat grado, bawat tagumpay, bawat parangal ay hindi sapat. Baseline lang iyon para sa susunod. Tumingin siya sa fountain. At ang paraan ng pagtrato nila sa iyo, sinabi ko sa sarili ko na ganoon lang talaga. Na iba ka. Na pinoprotektahan kita sa pamamagitan ng hindi paglaban sa kanila. Hindi mo ako pinoprotektahan. Hindi nga. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Dahil kung ipagtatanggol kita, ako na rin ang susunod na target. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Hindi iyon excuse. Iyon lang ang totoo. Ano ang gusto mo sa akin, Isabel? Wala. Wala akong deserve. Nabasag ang kanyang boses. Gusto ko lang malaman mo. Nakikita na kita ngayon. Talagang nakikita kita. At patawad kung hindi ako tumingin ng mas maaga. Nanahimik kami. 2 magkapatid na lumaki sa iisang bahay bilang mga estranghero. Hindi ako makakabalik sa dati, sabi ko sa wakas. Pero hindi rin ako interesadong manatiling magkaaway. Baka pwede tayong magsimula ulit mula sa wala. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. Gusto ko yan. Hindi ito ang relasyon ng magkapatid na gusto ko noong bata ako. Ngunit baka maging isang bagay na totoo. Nobyembre 20, 6 na buwan. Pagkatapos ng board meeting, lumipat ako sa sarili kong apartment sa Salcedo Village. Isang bedroom, pre-war na gusali. May tanawin ng mga gusali na nilakaran ng aking lola, papunta sa kanyang unang opisina noong 1965. Mas mahal ang renta kaysa sa dati kong binabayaran, pero kaya ko na ngayon. Ang bago kong sahod bilang Director of Sustainable Development sa Reyes Land, 400,000 bawat buwan. Kasama ang mga dibidendo mula sa aking mga share. Ideya ko ang titulo isang bagong dibisyon na nakatuon sa mga green building practices, sustainable real estate, mga environmental impact assessment ang uri ng inobasyon na susuportahan ng aking lola kung nabuhay pa siya para makita ito. Tumatawag si Papa minsan sa isang buwan ngayon. Maikling pag-uusap, magalang. Tinatanong niya ang tungkol sa panahon, sa bago kong apartment, sa trabaho. Pareho kaming nagkukunwari na hindi nangyari ang nakaraan. Mas madali sa ganoong paraan. Nagla-lunch kami ni Cecilia tuwing 2 linggo. Dahan-dahan, mahirap. Natututo siyang tingnan ako bilang isang tao sa halip na isang problema. Hindi ito ang relasyon ng mag-ina na pinangarap ko. Ngunit ito ay tapat na higit pa sa anumang mayroon kami dati. Nagkakape kami ni Isabel tuwing weekend minsan. Pinag-aaralan namin ang isa't isa. Tunay na pag-aaral sa unang pagkakataon. Ikinuwento niya sa akin ang bigat na dinala niya. Ikinuwento ko sa kanya ang kalungkutan. Walang sino man sa amin ang nagkunwari na okay lang ang nakaraan. Ngunit nagsusulat kami ng bagong kwento. Sa dingding ng aking apartment, isinabit ko ang larawan ng aking lola, ang parehong larawan na nagbabantay sa boardroom sa loob ng 40 taon. Minsan, kapag ang ilaw ng hapon ay tumama rito ng tama, halos makita ko siyang nakangiti. Nagawa mo, Lola, naisip ko. Binigyan mo ako ng mga kasangkapan. Kailangan ko lang maging sapat na matapang para gamitin ang mga ito. 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ako nakikita. Ngayon, sa wakas, ako na nang buo ang aking sarili. Sa pagbabalik tanaw, mayroon akong nauunawaan ngayon na hindi ko sana naunawaan sa edad na 27. Hindi ipinamana sa akin ng lola ko ang 61% ng kanyang kumpanya dahil mas magaling ako kay Isabel. Ipinamana niya ito sa akin dahil alam niyang hindi ko hahayaang sirain ako ng kapangyarihan tulad ng pagsira nito sa aking ama.
Ang dyslexia ay hindi ang aking kapintasan. Bahagi ito ng kung sino ako, tulad ng aking visual memory, aking pasensya, aking kakayahang makita ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Ang mga bagay na nagpabagal sa akin sa mata ng aking mga magulang ay ang parehong mga bagay na nagpakita sa akin ng katotohanan habang ang lahat. Hinuhusgahan ni Antonio ang halaga sa pamamagitan ng mga kredensyal, ng mga degree, ng performance. Hinuhusgahan ni Elena ang halaga sa pamamagitan ng karakter, ng kabaitan, ng paraan ng pagtrato ng mga tao sa mga hindi kayang lumaban. At ngayon, sa wakas, ako na ang humusga sa sarili kong halaga. Hindi sa pamamagitan ng sinasabi ng aking mga magulang, hindi sa pamamagitan ng naabot ng aking kapatid, hindi sa pamamagitan ng iniisip ng sino mang estranghero sa internet, sa pamamagitan ng sarili kong pamantayan, sarili kong sukatan, sarili kong katotohanan. Kung nanonood ka nito at nakikita mo ang iyong sarili sa aking kwento, kung ikaw ay naging ang hindi pinapansin, ang isinasantabi, ang sinabihan na hinding-hindi magtatagumpay, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi mo kailangan ng isang lihim na mana para patunayan ang iyong halaga. Ngunit kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminto sa paghahanap ng pag-apruba mula sa mga taong hinding-hindi ito ibibigay. Ang mga hangganan ay hindi pader. Sila ay mga pinto. Hinahayaan ka nilang magpasya kung sino ang may access sa iyong buhay at sa anong mga tuntunin. Sinaktan ako ng aking pamilya sa loob ng 28 taon, ngunit hindi ko kailangang saktan sila pabalik para makahanap ng kapayapaan. Kailangan ko lang huminto sa paghihintay na makita nila ako at magsimulang makita ang aking sarili. Iyon ang tunay na mana na iniwan sa akin ng aking lola at walang sinuman ang makakakuha nito. Kung may kahulugan sa iyo ang kuwentong ito, kung ipinaalala nito sa iyo na ang iyong halaga ay hindi natutukoy ng mga taong nabigong makita ito, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-subscribe, pindutin ang bell, mag-iwan ng komento na nagkukuwento ng iyong istorya. At kung gusto mo pa ng mga kuwentong tulad nito, mga kuwento tungkol sa mga ordinaryong tao na nakahanap ng lakas ng loob na manindigan para sa kanilang sarili, tingnan ang link sa description. Salamat sa pagiging narito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.